Ayan. Good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman po tayo. At muling tatalakay ng mga ilang bahagi sa mga napapanahong issue. At syempre naman mga idol, hindi lingid sa inyong mga kaalaman, lalo na sa ating mga kapatiran sa iglesia, na talagang totoong binabatikos na ngayon ang ating religion. Oo, ang INC. Talagang ang mga kampo ni Taning ay hindi na tumitigil at patuloy na nagkukumahog para ilaglag ang ating pananampalataya. At nawa walang malalaglag sa ating mga miyembro sa kanilang mga ginagawang panunuligsa. Lahat ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, mga kapatid, talagang totoong tinitira na tayo ng gusto. Talagang pinipintasan na tayo, di umano tayo ay kulto. Lalo na yung foreigner na vlogger na yun. Pero yung vlogger na yun, hindi maglalaon, makakasuhan nyo kasi may batas pala sa Amerika na inano si President Trump na huwag bababuyin ng anumang uri ng religion. Yung ating kongregasyon noong mga nakaraan sa pagsamba pinasok ng isang infiltrator. Isipin mo, tinanggap siya ng maayos, pagkatapos ganun lang pala ang gagawin niya. Hindi na nakakapagtaka yan dahil nga kung yun kampo ni Taning, hindi tayo dapat magtaka kung bakit ganun ang sistema niya. Diba? Tama? Binabaligtad ang pangyayari, silang kampo ni Taning, tayo ngayon ang pinalalabas na kulto. Talagang yan, sa ayaw natin sa gusto mangyayari kasi nakatala na yan Oo. Talagang ngayong nalalapit na ang takdang panahon, takdang araw, talagang magkukumahog na ang mga kaibayo natin para akitin o himukin ang iba nating mga kapatid para bumitaw sa ganitong uri ng ating pananampalataya. Pero ang mga matitibay na kaanib sa loob ng iglesia, hindi nila kayang italiko dyan. At sa totoo lang, ang iglesia sa panahon natin ngayon, hindi na matatalikod. Oo, kasi nakatala na rin yan Natalikod na ang unang iglesia at ito'y muling babangon, hindi na ito matatalikod. Dadatnan na to ng araw ng kawakasan. Kung may matatalikod man dito sa individual, siguro, hindi sila karapat-dapat sa ganong sistema. Kaya wala tayong problema doon sa mga individual na matatalikod. Pero tayo na matibay ang pananampalataya, hindi lang tayo kayang talikod. At higit sa lahat, ang kabuuan ng iglesia ay hindi na matatalikod. Diba? Tama mga idol? Lalo na ating mga kapatid na matitindi ang pananampalataya, hindi na nila kayang italikod yan. Anumang paninira ang kanilang gawin, anumang mga pamimintas, hindi na nila kayang ikayate ng ating mga matitibay na kapatid para matalikod. Kaya nga, sa kabuuan, hindi na nila kayang ilaglag ang iglesia. Dahil yan, darat na talaga ng araw ng paghuhukom. Kaya nga, yung mga galamay ni Taning ay talaga nagkukumahog na. Oo, kasi nakalagay naman sa Bible yan. O parang mga ganid na lobo na umuungal para silain ang mga kaanib, di ba? Tama? Ganun lang mga idol, kaya tayo hindi na tayo dapat magtaka sa ganyan mga pangyayari. Tayo mga matitibay sa pananampalataya ay natatawan na lang sa mga ginagawa nila. Oo. Pagkamat nakakainis at nakaka-visit yung kanilang inaano, pero hindi natin sila dapat kainisan o hindi natin sila dapat patulan. Dahil yan, nakatalaga na yan, mangyayari yan sa ayaw natin sa gusto. Di ba? Tama? Bueno, bago tayo tuluyang magpatuloy, shoutout muna sa ating mga kapatiran dyan, lalo na yung nasa ibayong dagat, saan man kayong panig ng
ating mundo naroon mga kapatid. Kung araw dyan sa inyo ay magandang araw. Kung gabi naman ay magandang gabi sa inyo dyan. Dito naman sa atin, sa bansa natin, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayong panig, ay binabati ko rin kayo ng isang magandang hapon. Oo mga idol. At sa hindi pa natin kapananampalataya, para mapatunayan nyo kung ang iglesia ay kulto o yung sinasabi nila na hindi sa Diyos, sa demonyo, bakit hindi nyo subukang magpaunlak sa aming mga paanyaya sa mga pagsamba namin, lalo sa mga pamamahayag. Para naman maobserbahan nyo at malaman nyo yung sinasabi ng aming mga kaibayo na kami di umano ay kulto. O di ba? Kayo ang makakapagpatunay mga idol na hindi pa namin kapananampalataya kung paunlakan nyo ang aming mga paanyaya sa aming mga pagsamba, lalo na sa mga pamamahayag. Yan lang ang tanging masasabi namin doon sa mga tumutuligsa sa amin, lalo yung mga nakikisimpatya doon sa tumutuligsa. Subukan nyo. Oo. Hindi naman kung kayo inanyayahan sa mga pagsamba o sa mga pamamahayag, iglesia na kayo. Alam nyo, sa totoo lang mga idol, hindi pa namin kapananampalataya. Mahirap pumasok ngayon dito sa iglesia. Totoo yun. Hindi kagaya ng mga nakaraan na napakadali lang pumasok. Pero ngayon, sinusuring maigi at tinitiyak kung talagang ikaw ay mananampalataya. Oo. Matindi ang mga pagsubok ngayon bago ka lubusang maging kaanig o maging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaya doon sa mga tumutuligsa sa aming pananampalataya, bakit hindi nyo subukan na magpa-unlock? O para kayo mismo, masasaksihan nyo at mapapatunayan nyo kung totoo ba yung sinasabi ng iba na kami ay kulto. At kung totoo yung sinasabi ng iba na kami ay mga walang yang tao at kami ay mga mamamatay tao di umano, yan ang mga tuligsa nila para mapatunayan nyo. Isipin mo yung vlogger na yun, yung foreigner na yun. Kung kami ang masasamang uri ng kaanib sa iglesia, binaunlak winelcome pa siya. Pagkatapos ganun lang pala ang mangyayari. O bababuyin lang niya ang pagsamba namin sa iglesia. Pwede mo pumasok siya, nakalusot siya dahil nagdala siya ng mga hidden camera. Yung mismo salamin niya, yung suot niya salamin, meron palang hidden camera yon. At saka yung parang charger niya na pag-itinaktak sa may hidden camera pala yun na nabibidyoan yung loob ng buong kapilya. Ganun katindi yung vlogger na yun, Pero akala niya kasi, makakalusot siya. Kaso siya na rin ang naghayag sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa, dahil nga, inano niya ano tawag yun, yung kinontent niya, yung mga pangyayari. O, yun ang malaking pagkakamali niya na ginawa. Sabagay, kung pinuspos si Satanas ang kanyang pag-iisip, talagang ganun ang gagawin niya. Nabanggit ko na nga doon sa mga una kong video si Satanas at saka yung mga Diablo. Hindi yan makikitaan ng tunay na anyo na pangit o nakakatakot. Nakagaya ng mga ipinapakita sa mga palabas na di umano nakakatakot ang itsura, may sungay. Hindi po ganyan ang Diablo. Dahil ang Diablo, espiritu yan, espiritu. At yan ay gumagamit ng tao para akitin ang mga kapwa-tao tungo sa ikapahamak. Tulad nga nung ginawa nung sa vlogger na yun, di ba? Kung hindi ba pinuspos si Satanas sa kanyang pag-iisip, magagawa ba niya yun? O kaya ang Diablo kumakasangkapan ng tao. Hindi yan kagaya ng mga engkanto o mga elemento na may sariling anyo at may sariling likas na kaanyuhan o katawan. Ang Diablo hindi, kasi espiritu lang din yan. Bagamat ang Diablo ay gumagamit ng mga namatay na tao at inaanyuhan nila yung imahin para papaniwalain yung mga tao, lalo kamag-anak o pamilya nung namatay, na ang patay ay muling nagbabalik. Ganyan mga idol. At yan, alam na ng ating mga kapatid sa iglesia na mangyayari at mangyayari mga ganyang bagay. Kaya tayo, shoutout, idol. Kaya tayo hindi na nagtataka kung lumilitaw sa panahon natin ngayon yung ganyang mga uri ng pag-uusig. Kasi nalalapit na nga Kaya nga di ba nakalagay sa Biblia,
ang Diablo nagkukumahog. Kasi naghahanap siya ng kanyang mga makakasama pagdating ng araw ng paghukom na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yan. Tayo naman mga idol, bagamat ganun ang ginagawa nila sa atin, karamihan sa ating mga kapatid, bagamat naiinis, hindi na lang sila pinapatulan dahil nga lalo yung mga nakakaunawa, tulad ko, nakakaunawa ko, alam ko na talaga mangyayari yan. At talagang lilitaw yan. Ito mga idol, hindi pa yan. Bago dumating ang talagang kawakasan, lilitaw ang yung sinasabi sa Biblia na lilitaw ang Antikristo. Magpapakita yan ng mga tanda, mga himala, para akitin ng mga tao at burahin sa isipan ng mga hinirang yung tunay na salita ng Diyos na ating pinaninindiganan at sinasampalatayanan. Pero tayo mga matitibay sa pananampalataya, hindi na tayo kayang-akayin dyan. Lalo na itong inyong lingkod, idol. Anumang uri ng Diablo yan, hindi ako kayang akitin yan. Dahil kasi unang-una, magpakita man yan sa tunay niyang anyo, kaya kong sawatain yan. Kasi bukod na nasa bagay tayong hayag, itong inyong lingkod, may kaalaman din tayo sa mga bagay na lihim. Alam din natin, alam ko rin kung paano ko kakalabanin yung mga aliporis ng Diablo, lalo't gagamit ng kasangkapan na spiritual. Yan lang mga idol ang kaibahan ko sa ating mga kapatiran sa iglesia na sila kasi nasa hayag Bible sila, Bibleistic. Diyan sila hinubog ng ating tikapamamahala sa iglesia. Hindi kagaya ng inyong lingkod mga idol, tatapatin ko na kayo, mga kapatid, ako bago natawag sa iglesia, dati akong galing sa mga spiritual na kalagayan. Yung mga paranormal na sinasabi. Kaya marunong ako sa mga spiritual na kalagayan. Kaya yung Diablo niyan, magpakita man sa tunay niyang anyo yan, anumang itsura niyan, hindi ko yan kinakatakutan. Kasi kaya ko sawatain yan. Kaya nga, yan, hindi yan talaga magpapakita sa akin at mang-aakit. Alam niya, kung hanggang saan ang kakayahan ko at kung hanggang saan din ang kakayahan niya para gamitan niya ako ng mga bagay na makakapagpalaglag sa akin o makapagtitiwalag sa akin sa iglesia. Kasi mga idol, kapag matibay ang iyong pananampalataya, yan Diablo lalayas yan sa harapan mo. Kasi nga, di ba ang ating Panginoong Kristo nung kanyang akitin, ano sabi ng ating Panginoon? Nasusulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi naman sa mga salita ng Diyos na yon. Kaya nga, yung mga tunay na mananampalataya, hindi yan kayang akitin. Hindi yan kayang pakitaan ng kung ano-ano mga... Kasi ang Diablo, gumagamit ng kasangkapan niya para akitin ng isang tao, lalo't ikaw ay isang mananampalataya, gagamit ng tao yan, nakakasangkapan oportunidad ang ipapakita sa inyo yan para ikaw maakit. Pero yung mga matitibay nga talaga na mga kapatid, hindi kayang akitin sa ganyan. Pero mga idol, tayo naman nakapagkukwentuhan na sa mga bagay na pangyayari dahil napapanahon nga. Lumilitaw na unti-unti ang ating mga katunggali at kung ano-ano na nga ang kanilang ginagawa para lang mapabagsak ang iglesia. Salamat din sa ating mga kapatid na vlogger dyan na kumukontra at nagre-react sa kanilang mga ginagawa. Kasi pinapakita rin ng mga kapatid nating vlogger yung mga video nila na inihahayag. Kaya hindi masasabi ng mga na yan na tayo'y gumagawa lang ng istorya dahil sa kanila mismo nanggagaling yung video. Hindi naman sa atin. Kumbaga, kinaka-copy-paste lang ng ating mga kapatid na vlogger na marunong mag-copy-paste. Di ba? Pero sa kanila galing yon. Kagaya ni Aling Marie, di ba? Kung ano-ano na binibintang sa atin, lumalabas pa tayo naninira sa kanya. Di ba? Ganon. Talagang yan, ang ating mga kapatid ng matitibay sa iglesia, hindi na kayang akitin dyan. Mga idol, salamat ng marami at sa maikling sandali nitong ating kwentuhan, sinamahan nyo ako. Shoutout nga pala dyan sa ating mga kapatid sa iglesia, hindi ko man mabanggit, isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon at salamat nga pala sa inyo sa walang sawa nyong pagsuporta sa ating programa. Kaya hindi sa mga idol natin na hindi pa kapatid sa iglesia,
salamat sa mga sumusuporta sa inyo. Ha? Yung mga suporta nyo sa akin na hindi ko nakakalimutan. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section para masagot natin at magtalakay. Salamat ko sa mga nagko-comment, sinasagot ko unti-unti at binabasa ko ang inyong mga comment. Oo. Bagamat may mga idol tayo dyan na nagko-comment ng hindi maganda sa ating programa, okay lang yun, normal yun eh. Oo, talagang kumbaga, yung mga baser dyan, hindi nawawala yan. Normal yun sa isang nagko-content na kagaya natin, di ba? Tama? Okay no, hindi na ako magtatagal at pasamantala ako magpapaalam sa inyo dahil medyo meron pa tayong pupuntahan at meron pa tayong ibang bagay na dapat gawin. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga idol, paalam!